So yan mga kamaster, another tutorial tayo, no. Ngayon naman magnetic contactor. So binaklas natin para makipakita ko sa inyo ano ba yung mga parts ng magnetic contactor natin. So bago tayo mag-umpisa, konting paalala lang mga kamaster, itong tutorial na ito o kahit na anong tutorial ay guidelines lamang po para kayo ay matuto. So hindi po ibig sabihin nito na kapag pinanood nyo itong tutorial na to matututo kayo agad-agad. So nakadepende po yan sa inyo, sa pagsisikap ninyo. Kasi kung wala kayong pagsisikap, kahit na mag-aral kayo sa Harvard or etc. sa mga kung saan man, kung wala kayong pagsisikap, pares lamang po, hindi po kayo matututo kung wala po kayong pagsisikap. So yan, kung gusto niyo matuto, so pagsumikapan ninyo. So nandito na lahat ng sa YouTube, nandito na lahat ng tutorial. So sisipagan nyo na lang at tsatsagain, no? So mabalik tayo sa ating tutorial. So sa loob ng ating magnetic contactor, meron po tayong coil. So itong coil na to ay sinusuplayan po. Dito po yan sinusuplayan sa A1 at A2. Yan, yung coil na yan. Dito sa gitna nya, once na masuplayan tong coil na to, ay nagkakaroon ng magnetism. So ito, minamagnet niya po itong tawag dito, iron core, no, pababa. So inihigop niya po yan pababa, no. Yan po ang trabaho ni coil. So yan po, yan lang naman yung loob ng ating magnetic contactor. So yan, meron din dito yung iron core. So yan. So meron tayong return spring. Yan po. So yan lang naman yung laman ng ating magnetic contactor. Oo nga pala mga kamaster, yung kadalasang sira ng magnetic contactor natin ay yung ganito. Ayan, kung makikita nyo mga kamaster, kasi ang normal nyan ay ganyan. Pag naman nasira ang contactor, kadalasang sira nyan ay nakaganyan. Kahit na wala ng supply na kuryente, nakalubog pa din siya. So ibig sabihin po nyan, yung mga contact nya po sa loob ay dumikit na. So ang dahilan niyan, it's either overcurrent, no? Sobrang taas ng kuryente, biglang pasok. So nag-weld na yung mga contact doon. So isa po yung sa mga dahilan. At isa pang dahilan niyan ay yung carbon, o sobrang dumi, o sobrang tagal na ng magnetic contactor. At para maiwasan yan, so yan, tatanggal po yung cover niyan, plastic. Para maiwasan yan, nililinisan po natin yung contact na yan. Pakita ko sa inyo mga kamaster paano tanggalin yan. Kuha lang tayo ng long nose. So yan mga kamaster, bali tatanggalin nyo muna syempre yung tornilyong malaking yan. Yan, tatanggalin nyo lang yan. Yan, tulad nito tanggal na. So hindi po yan nakapix, bali nahihila po yan. Yan, napakadali lang hilahin. So, ganyan lamang po kadali magbaklas ng contact ng magnetic contactor. So, nakikita niyo mga kamaster, yan. Yan po ang ating carbon. Bali, ito nalinisan ko na. Yan, kung makikita niyo mga kamaster. At nga pala mga kamaster, kung mapapansin niyo itong nakausbong na to, yan, yung contact na yan na nakausbong, itong square, yan po ay silver, no? Silver po yan. Purong silver po yan. Pero ito, coated to ng copper. Pero yung katulad ng mga sa Schneider o ano pang ibang brand ng magnetic contactor, no, yung sobrang mamahal. So, kadalasan po doon ay purong silver po ito. So, kung may makakikita kayo na bumibili ng mga sirang magnetic contactor, sirang breaker, so isa po yun sa mga dahilan nila, kaya nila binibili yan, gawa ng silver, no? So yan, so nililiha po yan. Pag nakita nyo, nililiha lang yan, lilihain nyo lang hanggang sa kumintab. Yan, gumanda na yung kanyang contact. So ganun din po yung auxiliary contact, itong normally open. So nilolong nose lang yan, hilahin lang ng long nose. So yun mga kamaster, ganun lang po kabilis tanggalin. So isa ibabalik, ganun lang din naman.
no? Sobrang bilis lang. Naka pressure fit lang po ito. So pukpukin mo lang yan ng positive. Aari na yan. So ganun lang kabilis ibalik. So yung paano sa power supply, ganun din. Napakabilis lamang po linisin yung magnetic contactor. Kung ang problema ng magnetic contactor nyo ay dumikit lamang yan, dumikit lamang, so pwede pa yan gawin. Wag lang yung putol na to. Yan, ayan, natatanggal din yan. Pakita ko sa inyo mga master. Hinihila lang yan pababa. So yun. Yan. Nililiha lang din yan. Kung mapapansin nyo mga master, naliha ko na po yan. Yan, nalinis ko na yan. So, ganun lamang po kadali i-maintenance si magnetic contactor. So, yon mga master. Sana ay may natutunan kayo sa ating video tutorial. So, hindi ko na bubuuin to, no? Siguro mamaya na lang. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya baklasin at linisin yung mga kanyang contact point. Yan. So yun, maraming salamat sa panonood mga kamaster sa ating video tutorial. Kung kayo ay may katanungan, i-comment nyo lang po yan sa baba. At pasuyo na rin ako mga kamaster, no? Pa-subscribe, like at share na ating YouTube channel. So maraming salamat sa pagsuporta mga kamaster.